Dear Mommy Annex, tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na John Clark na taga Mandawi, Cebu City. Bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tagapakinig sa iyong programa, Mommy Annex, sa ang liham ng nakaraan short story. Minsan, sa buhay ay hindi palaging mabuti, Mommy Annex. Mayroong time na masaya at masagana. May kasama itong pagtitiis at pagpapasakit upang matuto tayo sa panahon ng kahirapan at hindi sa panahon ng kasaganaan. Gaya ng aking istorya ng buhay ngayon na aking ibahagi sa inyo, Mommy Annex, noong nakaranas ako ng kabiguan at nasaktan ng lubusan, Mommy Annex. John Clark, bakit parang ang lalim ng iniisip mo, anak? May problema ba? Nay, kinausap kasi ako ni tatay kanina. Hindi daw niya ako kayang paaralin ng kolehiyo. Gusto kong magtapos, Nay. Pero di ko alam kung paano. Ay, John Clark, anak. Naintindihan ko yung naramdaman mo. Pero hindi na kasi ako pwedeng maglabada, anak. Pinagbawalan na ako ng doktor dahil nga sa goiter ko. At masyadong mahirap yung kalagayan natin ngayon. Yung bubunga natin tumutulo na. Kailangang palitan pero wala tayong pera para pambili ng pangbubong. Kaya pagpasensyahan mo na, anak. Kasi pinagkasya lang namin ng tatay mo yung kita niya sa trabaho. Ano ba naman lang yung kita niya? Kulang pa nga sa pagkain natin. Anak. Sige ho. Naintindihan ko naman, Nay. Maghanap na lang ako ng trabaho. Kung kaya kong mag-aral at trabaho, Nay, papayag ho ba kayo? Ay, kami ng nanay mo, John Clark, walang problema sa amin. Kung gusto mong magtrabaho at mag-aaral, mas maganda nga yan para alam mo kung paano kitain ang pera at ayusin ang pagtatrabaho at pag-aaral mo. Kaya hindi kami tutol ng nanay mo dyan sa plano mo. Okay lang sa amin, anak. Pasensya na, anak, ha? Salamat po, Tay. At papayag kayo na mag-working student ako. Bukas din, Tay. Maghanap agad ako ng mapagkakitaan ng pera para pangtustos ko sa pag-aaral ko. Maraming salamat po, Tay. Nay, naintindihan ko po. Huwag ko kayong mag-alala. Napaisip lang po ako kung anong dapat kong gawin. Kasi ayaw ko rin naman na makatunganga lang dito sa bahay, Nay. Tay. Ay, Rodolfo, napakaswerte natin sa anak natin. Sobrang bait at maunawain. Sige, anak, gawin mo kung ano ang nararapat. Nay, maaga akong aalis ngayon, Nay. Pupunta ako sa talyer ni Mang Debot. Baka sakaling matanggap ako doon, Nay. Sige. Matatapos na akong magluluto dito. Gisingin mo na nga yung tatay mo para magpasama ka sa kanya para matanggap ka kaagad. Kakilala niya yun eh. Natutulog pa ba si tatay, na? Sige ho, gisingin ko ho.
Tay? Tay? Gising na ho kayo dyan, Tay. At talaga. Tay? Tay? Gising ho! Tay! Nay! Tay! Tay! Nay! Nay, si tatay! Tay! Tay! Gising ho! Tay! Ay, ano bang nangyari dyan, ha? Rodolfo! Rodolfo! Ano nangyari sa'yo? Hindi mo na Asawa sabi, ko. tatay. Hindi ko lang siya nagpaalam. Yan, kailangan ko na ng tatay mo. Rodolfo! Anak, nailibing na natin ang tatay mo. Ano ng plano mo ngayon, ha? Kailangan nating mag-move on, anak. Hindi pwede na magmukmuk tayong pareho dito. Anong plano mo na ngayon, ha? Maghanap po ako ng trabaho, Nay. Huwag ho kayong mag-alala. Bubuhayin ko po kayo. Kahit mahirap, Nay. Kakayanin ko. John Clark. Parang may kumakatok sa pintuan. Puntahan mo muna. Sige ho, Nay. Oh, pre. Naparito ka. Pre, di ba sinabi mo sa akin noon na nangailangan ka ng trabaho? Sama ka sa akin, pre. Nangangailangan si Mang Bibot ng helper doon sa talyer niya. Tara, puntahan natin ngayon din. Ha? Sige, ganun ba? Magpapaalam muna ako kay nanay, ha? Mas mainam yan. Pasok ka muna, pre. Pasok ka muna. O sige, magpaalam ka na, pre. Wag na. Maghintay na lang ako rito sa labas. Sige. Pre, ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang na nag-a-apply tayo dito. Ngayon, mag-a-6 na taong na pala tayo. Oo nga, pre. Pero, alam mo, nakursunodahan ko yung bagong tindera dyan sa kabilang kanto. Sila Lane. Ay, ligawan mo na, pre. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Sige. Subukan ko bukas. Hi, miss. Bago ka dito? Hi. Oo. Bago lang ako. Ako nga pala si John Clark. Ikaw, anong pangalan mo? Lalaine. Lalaine ang pangalan ko. Pwede bang mahingi ang number mo? Para naman magkakilala tayo ng lubusan. Okay lang ba sa'yo, Lalaine? Okay lang. Sige. Lalaine, maipagtapat sana ako sa'yo. Mahal kita. Matagal ko yung hinintay. Mahal din kita. So, ibig sabihin tayo na? Yes! John Clark, matagal na tayong magnobyo. At may nangyari na sa atin. Kailan mo ba ako dalhin sa inyo at ipakilala sa nanay mo? Sige, kung gusto mong makilala ang nanay ko, tara, punta tayo sa amin. Ngayon din. Halika, pasok ka sa bahay namin. Pasensya na ha, mahirap lang kasi kami. Nay!
John Clark, ito ang bahay niyo. Parang masisira na. John Clark, mag-usap muna tayo. Uuwi na lang ako sa amin. Maghiwalay na lang tayo. Bakit? Anong nagawa kong kasalanan? Bakit makipag-iwalay ka sa akin? Di ba gusto mong makilala ang nanay ko? Naramdaman ko kasi na hindi mo ako mabigyan ng magandang kinabukasan. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Lalaine. Mami Onyx, hindi ko napigilan si Lalaine sa kanyang desisyon na hiwalayan ako dahil sa kahirapan ng aking buhay. Nakita niya ang sitwasyon ng aking bahay, Mami Onyx, kaya napagdesisyonan ni Lalaine na iiwan ako dahil sa isa lamang akong mahirap at walang kakayahan na makaprovide na magandang buhay para sa kanya. Ginawa kong inspirasyon, Mami Onyx, ang kanyang pang-insulto at pagtalikod sa akin dahil sa kahirapan ko sa panahon na yon. Nagpursige ako, nag-aral habang nagtatrabaho. Hanggang sa maging engineer ako, Mami Onyx. Sa ngayon, meron na akong sariling pamilya. Sa bagamat wala pa kaming anak, pero masaya at nagmamahalan kaming hinihintay ang magiging supling naming dalawa ng aking asawa, Mami Onyx. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, John Clark.